Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng kabundukan, nakatira si Dayan, isang simpleng dalaga na kilala sa kanyang kabaitan at pagiging masayahin. Lumaki siyang sanay sa buhay na payak, kasama ang kanyang pamilya na umaasa lamang sa maliit na sakahan. Araw-araw ay abala siya sa pagtulong sa kanyang ina sa bahay at sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Sa kabila ng kahirapan, nanatili siyang may ngiti sa labi at may pusong puno ng pangarap. Madalas niyang pagmasdan ang kalangitan sa gabi. Iniisip kung kailan darating ang taong magmamahal sa kanya ng tapat at walang halong panlilinlang. Hindi siya palaging nagsasalita ng kanyang nararamdaman, ngunit sa loob-loob niya ay may pagnanais na maranasan ang pag-ibig na wagas. Mahilig din si Dayan sa pagtulong sa mga tao sa kanilang baryo. Kapag may kapitbahay na may sakit, siya ang unang nag-aalok ng sabaw o gamot na galing sa halamang itinuro ng kanyang lola. Dahil dito, mahal siya ng mga tao at tinuturing na huwarang dalaga. Subalit sa kabila ng lahat, ramdam niyang may kulang sa kanyang buhay. Kapag nakikita niya ang mga magkasintahan sa baryo, madalas siyang mapapabuntong hininga. Hindi dahil naiinggit siya, kundi dahil umaasa siyang balang araw ay may darating ding taong makakaunawa sa kanya at mamahalin siya ng buong buo. Sa murang edad, natutunan na rin niyang maging matatag. Nawala ang kanyang ama noong siya ay bata pa, kaya ang kanyang ina lamang ang nagtaguyod sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit natutunan niyang magpigil ng sariling damdamin at unahin ang kapakanan ng pamilya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging responsable, nanatiling bata ang kanyang puso. Isang pusong naghahanap ng kakaibang karanasan, isang pusong umaasam na makatagpo ng tunay na pag-ibig. Sa hindi niya alam, ang kasagutan sa kanyang mga tahimik na panalangin ay unti-unti nang papalapit. Sa tabi ng tahanan ni Dayan, nakatira si Marco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Lumaki silang magkasama, naglalaro sa mga bukirin at nagkukwentuhan tuwing gabi sa ilalim ng mga bituin. Si Marco ay palaging nariyan upang alalayan siya sa mga gawain, maghatid kapag gabi na, at magsilbing kanlungan kapag may mga alalahanin si Dayan. Tahimik lamang siya, ngunit palaging nakatingin kay Dayan na may paghangang pilit niyang itinatago. Hindi niya masabi ang tunay niyang damdamin, takot na masira ang pagkakaibigang kanilang pinahalagahan. Sa mata ni Dayan, si Marco ay isang kapatid na laging nariyan, ngunit para kay Marco, higit pa ang kanyang nararamdaman. Sa mga simpleng bagay ay ipinapakita ni Marco ang kanyang pagmamalasakit. Kapag may dala si Dayan na mabigat mula sa palengke, kusa siyang umaalalay. Kapag may bagyo at baha, siya ang unang lumulusong upang siguraduhin na ligtas si Dayan at ang kanyang ina. Subalit sa bawat pagkakataon na magtatangka siyang magpahiwatig ng damdamin, natatakpan ito ng kanyang takot at kaba. Para sa kanya, sapat nang makita si Dayan na masaya, kahit hindi siya ang dahilan ng kaligayahan nito. Alam ni Marco na kakaiba si Dayan. Sa dami ng kababaihan sa baryo, ito lamang ang may pusong tunay na mapagbigay, hindi nag-iimbot at may kakayahang magmahal ng tapat. Dahil dito, lalong tumitindi ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabilang banda, ramdam din niya na maaaring dumating ang araw na may tibang darating sa buhay ni Dayan, at ito ang pinakanakakatakot sa kanya. Kaya't pinili niyang manatiling kaibigan, tahimik na nagmamasid at nagbabantay mula sa malayo. Hindi niya alam ang pagdating ng isang nilalang na hindi nila inaasahan ang magbibigay ng malaking pagbabago sa kanilang tatlo at susubok sa kanyang pinakatatagong damdamin. Dumating ang araw ng pista sa baryo, isang selebrasyon na taon-taon ay inaabangan ng lahat. Puno ng kulay ang paligid, may mga banderitas na nakasabit sa bawat kanto at amoy ng nilulutong pagkain na sumisingaw sa hangin. Ang mga tao ay abala sa sayawan, paligsahan at iba't ibang kasiyahan. Naroon si Dayan at Marco,
magkasama tulad ng nakasanayan. Ngunit sa gabing iyon ay may kakaibang mangyayari na hindi nila inaasahan. Habang naglalakad si Dayan sa gitna ng makukulay na ilaw, may isang estrangherong lalaki na agad pumukaw sa kanyang atensyon. Mataas ang tindig nito, matikas ang anyo, at tila ba may kakaibang liwanag na bumabalot sa kanya. Iyon si Anghelo, isang engkanto na nagbalat kayo bilang isang karaniwang tao upang makisama sa pista. Napansin ni Dayan na parang kilala siya agad ni Anghelo, bagamat iyon ang unang pagkakataon na makita niya ito. Maggiliw itong mumiti at agad siyang nilapitan. Sa bawat salita ni Anghelo, may bigat na tila dumidikit sa puso ni Dayan, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Si Marco naman ay agad na nagduda. Sanay siya na kilala ang halos lahat ng tao sa baryo, at malinaw na hindi taga roon si Anghelo. Naramdaman niya ang kaba at selos nang makita kung paano nagningning ang mga mata ni Dayan habang nakikipag-usap sa bagong kakilala. Habang tumatagal ang gabi, lalong nagiging malapit si Anghelo kay Dayan. Tumulong siya sa mga palaro, nagbigay ng ngiti sa mga bata at tila ba madali siyang tinanggap ng mga tao. Ngunit sa mata ni Marco, hindi siya basta ordinaryong bisita. May mga pagkakataong nasisilip niya ang kakaibang anyo ni Anghelo, isang kumikislap na aura na hindi nakikita ng iba. Doon nagsimulang magtanim ng tanong si Marco, at isang pakiramdam ng pangamba ang dahan-dahang sumibol sa kanyang puso. Kinagabihan, matapos ang pista, nagtagpo sina Marco at Anghelo sa isang madilim na bahagi ng baryo. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang damdamin at diretsahan niyang kinausap ang estranghero. Sa kanyang tinig ay ramdam ang selos at pangamba. Sinabi niya kay Anghelo na matagal na niyang minamahal si Dayan at kahit kailan ay hindi niya hahayaang maagaw ito ng isang taong kakikilala pa lamang. Ngunit hindi nagalit si Anghelo. Sa halip, seryoso siyang tumingin kay Marco at nagsabi na wala siyang intensyon na saktan o agawin si Dayan, subalit hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Doon unang narinig ni Marco ang pag-amin ng isang lihim. Si Anghelo ay hindi ordinaryong tao, kundi isang engkanto na piniling mag-anyong mortal upang makalapit kay Dayan. Nagimbal si Marco sa narinig. Hindi siya makapaniwala at nagdulot ito ng mas matinding pangamba. Paano kung niloloko lamang ni Anghelo si Dayan? Paano kung magdadala ito ng panganib sa kanilang baryo? Ang lahat ng takot na yon ay bumalot sa kanyang isipan. Ngunit sa halip na magpaliwanag ng lubusan, pinili ni Anghelo na magsabi ng totoo kay Marco. Inamin niya na mula pa noong una niyang makita si Dayan ay nahulog na ang kanyang loob dito. At ang bawat hakbang na ginawa niya ay hindi dahil sa kapritso, kundi dahil sa tunay na pagmamahal. Nais niyang makilala ito at alagaan, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsuway sa mga batas ng kanyang sariling mundo. Sa kabila ng pag-amin ni Anghelo, hindi pa rin napanatag si Marco. Ramdam niya ang bigat ng katotohanan ito. Habang nakatingin kay Anghelo, nagdesisyon siya na bantayan ng mas mahigpit si Dayan. Sa kanyang puso, nag-ugat ang pangakong hindi siya susuko at gagawin niya ang lahat upang maprotektahan ang dalaga mula sa anumang panganib, lalo na mula sa isang engkanto na maaaring sumira sa kanilang payapang buhay. Mula ng araw na iyon, unti-unti nang lumapit si Anghelo kay Dayan. Madalas niya itong samahan sa bukirin, tinutulungan sa pag-aani, o kaya'y nagkukwento ng mga bagay na hindi pa nito naririnig tungkol sa kalikasan. Sa bawat sandaling magkasama sila, mas lalo silang nagiging malapit. Si Dayan, na dati kontento na sa tahimik na buhay sa baryo, ay biglang nakaramdam ng kakaibang saya. May mga pagkakataong nahuhuli niya ang sarili na nakatitig kay Anghelo, nagtataka kung bakit parang napakagaan ng kanyang loob dito. Ang mga simpleng ngiti at titig ng binata ay nagdudulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na kilig.
Hindi niya alam na iyon ay unti-unti nang humuhubog sa isang damdamin na hindi niya inaasahan. Ngunit para kay Marco, bawat araw na nakikita niyang magkasama ang dalawa ay parang sugat na lalong lumalalim. Ramdam niya ang selos na unti-unting kumakain sa kanyang puso. Hindi lamang ito basta pag-aalala sa kanyang kaibigan, kundi takot na tuluyan nang mawala ang pagkakataon niyang maipahayag ang damdamin kay Dayan. Lalo pa itong tumindi nang makita niya kung gaano kaalaga at taingat si Angelo sa bawat kilos nito kay Dayan. Kahit hindi aminin ni Dayan, halatang may espesyal na nararamdaman na siya para kay Angelo, at iyon ang bagay na hindi matanggap ni Marco. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Dayan mula sa ilog, sinamahan siya ni Angelo. Doon sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan. Tinanong siya ni Dayan kung bakit tila alam na alam nito ang lahat tungkol sa kalikasan, pati ang mga bagay na hindi tinuturo ng matatanda. Napangiti lamang si Angelo, at bagamat hindi pa niya kayang ibunyag ang lahat, sinabi niya may mga bagay na malalamanan kapag tunay kang nakikinig sa bulong ng mundo. Naiwan si Dayan na nagtataka, ngunit mas nahulog ang loob, habang si Marco, mula sa malayo, ay nakamasid na puno ng pangamba at selos. Makalipas ang ilang linggo, nagsimulang mapansin ni Dayan ang mga bagay na tila hindi pangkaraniwan kapag kasama niya si Angelo. Isang hapon, habang naglalakad sila sa kagubatan, biglang namulaklak ang mga halamang dati tuyot na, at ang mga ibon ay nagsidapo sa kanilang paligid na para bang inaawitan sila. Napahanga si Dayan ngunit itinuring niya itong mga simpleng pagkakataon lamang. Subalit mas lalo siyang naguluhan nang minsang madapa siya sa batuhan at bago pa siya tuluyang bumagsak ay bigla siyang sinalo ng malalakas na bisig ni Angelo. Hindi na siya nagtaka roon. Ngunit nang makita niyang ang sugat sa kanyang palad ay kusa na lang naghilom matapos haplusin ni Angelo. Napaatras siya sa gulat. Hindi niya alam kung panaginip ba riyon o katotohanan, ngunit ramdam niyang may kakaiba sa binata. Habang tumatagal, mas dumadami ang ganitong karanasan. May mga oras na naglalakad silang dalawa sa gabi at biglang kimikislap ang mga alitap-tap na parang sinusundan sila. May mga pagkakataong may mga hayop sa gubat na hindi lumalapit kahit kanino, ngunit kay Angelo ay kusang nagpapakita. Lahat ng ito ay nagdulot ng matinding pag-iisip kay Dayan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga. Sa kabila ng mga tanong, hindi maikakaila na mas lalo siyang naaakit sa hiwagang bumabalot kay Angelo. Samantala, si Marco ay lalong nagduda. Napansin din niya ang mga bagay na ito at lalo siyang kinabahan. Para sa kanya, delikado ang pagkahulog ni Dayan sa isang nilalang na may kapangyarihang hindi nila nauunawaan. Kaya't pinasya niyang bantayan panang mas mahigpit si Dayan kahit na hindi niya ito sabihin ng harapan. Habang lumalalim ang hiwagang bumabalot kay Angelo, lalong nagiging komplikado ang damdamin at relasyon nilang tatlo. Unti-unti, nagsisimula na magbukas ang mga mata ni Dayan sa katotohanang hindi ordinaryo ang kanyang bagong kaibigan. Isang gabi habang nakaupo si Dayan sa ilalim ng punong mangga malapit sa kanilang bahay, dumating si Angelo na tila ba may mabigat na nais sabihin. Tahimik itong naupo sa tabi niya at ilang sandali munang nag-isip bago nagsalita. Sa malamlam na tinig, inamin ni Angelo ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya isang ordinaryong binata, kundi isang engkanto na piniling bumaba sa mundo ng tao. Ipinagtapat niya na simula nang una niyang makita si Dayan, hindi na siya mapakali. Nahulog ang kanyang loob at pinili niyang isugal ang lahat, kahit ang kanyang kaligtasan, upang makilala siya at ipadama ang kanyang nararamdaman. Nabigla si Dayan sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang hinala ay totoong pala. Napuno ng magkahalong takot at pagkamangha ang kanyang puso. Sa halip na tumakbo o umiwas, pinili ni Dayan na manatili. Tinitigan niya si Angelo at nagtanong kung bakit siya pumili ng isang simpleng dalaga gaya niya. Angelo ay ngumiti lamang at sinabing nakita niya ang dalisay na puso ni Dayan.
isang pusong hindi makikita kahit sa loob ng kanyang kaharian. Para sa kanya, si Dayan ang nagbibigay ng liwanag sa mundong tila puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Natahimik si Dayan, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Ngunit sa kanyang puso, unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang init na dulot ng katapatan binata. Sa gabing iyon, nabuo ang mas matibay na koneksyon sa pagitan nila. Hindi pa man lubos na matanggap ni Dayan ang lahat, hindi rin niya magawang itaboy si Anghelo. Bagkus, lalo siyang nahulog sa hiwagang bumabalot dito. Samantala, mula sa di kalayuan, lihim na nakamasid si Marco. Narinig niya ang bahagi ng pag-uusap at ang kanyang puso ay lalong napuno ng pangamba. Ang kanyang kaibigang matagal na niyang minahal ay nahuhulog sa isang nilalang na hindi niya kailanman kayang pantayan. Kinabukasan, muling bumalik si Anghelo kay Dayan upang ipaliwanag ang higit pa tungkol sa kanyang mundo. Sa unay, nag-aatubili pa si Dayan, nangingibabaw ang takot at pagdududa. Ngunit nanaig ang kanyang kuryosidad at ang tiwalang unti-unti na niyang ibinibigay sa binata. Sa kanilang pag-uusap, inalok ni Anghelo si Dayan na ipakita sa kanya ang hiwagang kaharian ng mga engkanto, isang lugar na hindi basta nakikita ng mga mortal. Ipanilawanag niya na kung papayag si Dayan, maaari siyang dalhin doon sa pamamagitan ng 100 lihim na matatagpuan sa gitna ng gubat. Nagdalawang isip si Dayan, ngunit ramdam niya ang sinseridad ni Anghelo at pinili niyang sumama. Habang naglalakad sila papasok sa masukal na kagubatan, dama ni Dayan ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng paligid. Nang makarating sila sa isang malaking punong kahoy, inilabas ni Anghelo ang kanyang tunay na kapangyarihan. Sa isang iglap, bumukas ang isang lagusan na kumikislap na parang gawa sa liwanag ng mga bituin. Hinawakan ni Anghelo ang kamay ni Dayan at dahan-dahan silang pumasok. Sa kabilang dulo ng lagusan, bumungad sa kanya ang isang kahariang hindi niya maipaliwanag. Ang mga puno ay kasing tangkad ng bundok. Ang mga bulaklak ay kumikislap sa dilim at ang ilog ay umaagos na parang gawa sa kristal. Ang mga nilalang na naroroon ay pawang magaganda at maringal na may anyong halos di kapanipaniwala. Lahat ay nakatingin kay Dayan na may halong pagkamangha at pagtataka. Hindi makapaniwala si Dayan sa kanyang nakikita. Para siyang nasa panaginip, ngunit bawat hakbang ay totoo at ramdam niya ang init ng kamay ni Anghelo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na higit pa sa isang kakaibang nilalang si Anghelo. Isa itong nilalang na handang isugal ang lahat upang ipakita sa kanya ang mundo at damdaming matagal na nitong inilihim. Ngunit kasabay ng pagkamangha, nagsimulang sumilip sa puso ni Dayan ang tanong, handa ba siyang yakapin ang isang mundong ganap na naiiba sa kanyang nakasanayan? Pagbalik nila mula sa kaharian ng mga engkanto, hindi agad nakapagsalita si Dayan. Napuno ng magkahalong damdamin ang kanyang puso, pagkamangha sa kagandahan ng mundong kanyang nasilayan. Ngunit kasabay nito'y pangamba sa magiging kapalit kung ipagpapatuloy niya ang paglapit kay Anghelo. Habang naglalakad sila pauwi, hindi maiwasan ni Dayan ang magtanong kung ano ang maaaring mangyari kung sakaling tuluyan siyang makisangkot sa buhay ng isang engkanto. Tahimik lamang nang ngumiti si Anghelo at sinabing hindi magiging madali, ngunit handa siyang protektahan siya laban sa lahat ng balakid. Sa mga salitang iyon, nakaramdam ng kaunting kapanatagan si Dayan, ngunit alam niyang mabigat ang desisyon na kanyang haharapin. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, abot-abot ang mga tanong ng kanyang ina. Napansin nito na tila may mabigat siyang iniisip, ngunit hindi siya makapagsabi ng totoo. Sa halip, nagpakita siya ng ngiti at sinabing pagod lang siya mula sa lakad. Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang mga bagay na hindi kayang maunawaan ng isang ordinaryong mortal. Kinabukasan, muling nakipagkita siya kay Marco. Doon niya ikinuwento ang ilang karanasan kasama si Anghelo.
Ngunit hindi ang lahat. Umamin siya na nalilito siya sa kanyang nararamdaman. May bahagi ng kanyang puso ang naaakit sa hiwagang bumabalot kay Anghelo. Ngunit natatakot siyang mahulog sa isang buhay na puno ng panganib at misteryo. Nang marinig ni Marco ang kanyang pag-amin, mas lalong nadurog ang kanyang damdamin. Pilit niyang pinatatag ang sarili at pinayuhan si Dayan na mag-ingat at huwag basta-basta magtitiwala. Sinabi niyang baka isang araw ay magising na lang ito at wala na ang lahat ng ipinakita ni Anghelo. Bagamat ramdam ni Dayan ang sinseridad ni Marco, hindi niya maiwasang maunawaan na ang payo nito ay nagmumula rin sa sariling damdamin. Sa gabing iyon, mag-isa siyang nag-isip. Alam niyang kailangan niyang pumili, ngunit hindi pa niya kayang magdesisyon. Ang pag-ibig at takot ay magkasabay na naglalaban sa kanyang puso, at ang bawat pagpipilian ay may kasamang kapalit na hindi niya maiiwasan. Hindi nagtagal at dumating ang araw na hindi na napigilan ni Marco ang kanyang nararamdaman. Isang hapon, nadatnan niya si Dayan na mag-isa sa tabing ilog. Nakaupo at tila nag-iisip lang malalim. Nilapitan niya ito at doon nagsimulang sumiklab ang tensyon. Diretsahan niyang sinabi kay Dayan ang lahat ng kanyang kinikimkim. Ang matagal na niyang pagmamahal na hindi niya masabi. Ang pangambang nararamdaman niya mula nang dumating si Anghelo. At ang takot na baka sa huli ay masaktan lamang siya. Habang nagsasalita, ramdam ni Dayan ang bigat ng emosyon ni Marco, ang sakit sa kanyang tinig at ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makasagot, dumating si Anghelo na tila alam ang pinagdadaanan ng dalawa. Nagharap sina Marco at Anghelo at hindi maikakailang nagningas ang selos at galit sa kanilang pagitan. Si Marco ay buong tapang na nagbintang na si Anghelo ay gumagamit lamang ng kapangyarihan upang akitin si Dayan at sirain ang kanilang pagkakaibigan. Mariin niyang sinabi na hindi niya kailanmang ipauubaya ang kaibigan sa isang nilalang na hindi nila lubos na kilala. Si Anghelo naman ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ipinahayag niyang hindi kailanmang pakana ang kanyang nararamdaman, kundi isang damdaming tunay at wagas, kahit pa ito'y labag sa batas ng kanyang sariling mundo. Hindi siya nagpunta upang manira, kundi upang magmahal. Nang marinig ito, lalo pang tumindi ang inis ni Marco. Para sa kanya, masakit na marinig na kahit isang engkanto ay may tapang na ipahayag ang damdamin, samantalang siya, na matagal nang nariyan para kay Dayan, ay walang nagawa kundi ang manahimik. Nahulog sa matinding katahimikan ang paligid, at si Dayan ay naiwan sa gitna ng dalawang pusong parehong nag-aalab. Doon niya naunawaan na kailangan niyang pumili, ngunit kasabay ng pagpiling iyon ay alam niyang may masasaktan at mawawala. Inabukasan, matapos ang mainit na pagtatalo ni Marco at Anghelo, hindi mapakali si Dayan. Buong magdamag siyang nag-iisip kung ano ang tama at kung sino ang dapat niyang paniwalaan. Mahal niya si Marco bilang matalik na kaibigan na palaging nariyan mula pagkabata. Ngunit hindi rin niya maikakaila ang kakaibang nararamdaman niya para kay Anghelo, lalo na matapos nitong ipakita ang kanyang tunay na katauhan at ipinaglaban ang kanilang ugnayan. Sa kanyang puso ay may magkasalungat na damdamin at pakiramdam niya ay anumang desisyon ang gawin niya ay may masasaktan at may mawawala. Nang muling nagtagpo silang tatlo sa plaza ng baryo, naging mabigat ang hangin sa kanilang paligid. Sinubukan ni Marco na kausapin si Dayan nang sila lang, ngunit dumating si Anghelo at hindi na niya hinayaang mailayo ang dalaga. Sa harap ni Marco, hinawakan ni Anghelo ang kamay ni Dayan at sinabing wala siyang ibang nais kundi manatili sa tabi nito. Nakita ni Dayan ang tapat na titig ng engkanto at naramdaman niyang totoo ang kanyang mga salita. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siyang sundin ang tibok ng kanyang puso,
pinili niyang makilala pa si Angelo at bigyan ng pagkakataon ang damdamin unti-unting nabuo sa pagitan nila. Ang desisyong iyon ay parang isang matalim na patalim na tumusok sa puso ni Marco. Pilit niyang pinanatili ang ngiti, ngunit hindi niya maitago ang sakit at pagkadismaya. Napaatras siya at hindi makatingin ng diretso kay Dayan. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay natalo siya bago pa man siya lumaban. Ngunit bago tuluyang lumayo, nangako siya sa sarili na hindi niya hahayaan na masaktan si Dayan, kahit na hindi siya ang napili nito. Sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Isang yugto na maglalapit palalo kay Dayan at Angelo. Ngunit mag-iiwan ng sugat sa puso ni Marco na matagal bago maghilom. Mabilis na kumalat sa baryo ang balitang may kakaibang lalaki na madalas makita kasama ni Dayan. Sa umpisa'y tinatanggap lamang ng mga tao ang presensya ni Angelo dahil sa kanyang pagiging magalang at matulungin. Ngunit nang may mga nakapansin ng kanyang mga hindi maipaliwanag na kakayahan, nagsimula ang mga bulungan. May ilang nakakita kung paano biglang namumulaklak ang mga halaman sa kanyang daraanan. At may ilan ding nagsabing naramdaman nilang parang huminto ang hangin sa tuwing dumarating siya. Unti-unti, ang mga bulong-bulungan ay naging panghuhusga. Ang pamilya ni Dayan ang unang nakaramdam ng bigat ng sitwasyon. Ang kanyang ina ay labis na nag-alala, sinabihan siyang lumayo kay Angelo sapagkat hindi niya alam kung anong kapahamakan ang maaaring idulot ng pakikipag-ugnayan sa isang nilalang na hindi nila lubos na kilala. Ngunit tumanggi si Dayan na sundin ang payo. Buo ang loob niyang ipaglaban si Angelo, kahit pa hindi niya kayang ipaliwanag ng lubusan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman. Sa harap ng pamilya, pinahayag niya na hindi siya natatakot at kung sakaling may kapalit ang kanyang desisyon, handa siyang tanggapin iyon. Lalong dumami ang nagtanong at nagsalita laban sa kanya. Sa mga pagtitipon sa baryo, nagiging paksa ang pangalan niya. At madalas ay may mga matang nakatuon sa kanya na puno ng duda at paghamak. Maging ang ilang kaibigan niyang dating nakakasama ay nagbago ng pakikitungo, lumalayo at umiiwas. Ramdam niya ang bigat ng panghuhusga. Ngunit sa bawat pagkakataon ay nariyan si Angelo. Hindi siya iniwan at palaging pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ang pinakamasakit para kay Dayan ay nang minsang marinig mismo ng kanyang ina ang ilan sa matatanda sa baryo na nagsasabing mapapahamak ang lahat dahil sa kanya. Ang ina niyang dating tahimik lamang ay napilitang pagsabihan siya ng mahigpit. Umiyak ang kanyang ina at nakiusap na tigilan na niya ang pakikipagkita kay Angelo. Ngunit sa halip na sumang-ayon, mas lalo siyang nanindigan. Sinabi niya na hindi siya pwedeng magpanggap na walang nararamdaman at hindi pwedeng talikuran ang taong nagpatunay ng tunay na pagmamahal. Ang gabing iyon ay naging mabigat para kay Dayan dahil pakiramdam niya ay unti-unting lumalayo sa kanya ang mundo na dati ay kanyang kinamulatan. Ngunit kasabay ng lahat ng iyon, mas lalong tumibay ang kanyang damdamin at paninindigan, handang isugal ang lahat alang-alang sa kanilang pag-ibig. Habang patindi ng patindi ang panghuhusga ng mga tao sa baryo, nagsimula ring lumitaw ang mga pagsubok mula sa mismong mundo ni Angelo. Isang gabi, nang bumalik siya sa kanyang kaharian, hinarap siya ng mga nakatatanda sa kanilang lipi. Mariin nilang sinabi na ang kanyang ginagawa ay isang malaking paglabag sa batas ng mga engkanto. Bawal silang mahulog sa isang mortal sapagkat maaari nitong buksan ang pinto ng kapahamakan para sa dalawang mundo. Binigyan siya ng babala na kung hindi niya tatapusin ang ugnayan kay Dayan, pareho silang mapapahamak at maaari ring madamay ang buong baryo. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo lamang tumibay ang kanyang paninindigan. Pinahayag ni Angelo na handa siyang harapin ang anumang parusa basta't mapanatili ang pagmamahalan nila ni Dayan. Samantala, sa baryo naman,
lalong naging mahirap ang kalagayan ni Dayan. Isang matandang albularyo ang tumawag ng pagpupulong at nagbabala na hindi dapat balewalain ang kanilang nakita. Aniya, ang ugnayan ng isang mortal at engkanto ay laging nagdadala ng sumpa at hindi maaaring magtapos ng maganda. Marami ang naniwala at nagsimulang kumalaban sa kanya. Ngunit kahit pang ganon, may ilan pa ring nanatiling tahimik at hindi agad humuhusga. Sa kabila ng lahat, ang kanyang pamilya ay patuloy na naguguluhan. Ang kanyang ina ay nahahati sa pagitan ng pagmamahal sa anak at ng takot sa mga babalang maaaring magkatotoo. Hindi nagtagal, dumating si Anghelo kay Dayan dala ang balitang siya ay sinusubok ng kanyang kaharian. Inamin niya na may mga bantang darating at kailangan maging handa sila. Naluha si Dayan sapagkat sa wakas ay napagtanto niyang hindi biro ang pinasok niyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi siya umurong. Mas pinili niyang yakapin ang katotohanan at ipaglaban ang damdaming itinanim sa kanyang puso. Alam niyan mahirap ang tatahakin nila, ngunit sa sandaling iyon ay hindi na siya nagdalawang isip. Mas nanaisin pa niyang lumaban sa talikuran ang isang pag-ibig na minsan lang dumating sa buhay ng isang tao. Sa gitna ng mga pansubok, nagsimula na ang kanilang laban, hindi lamang sa baryo, kundi maging sa kaharian ng mga engkanto. Ang kanilang damdamin ay magiging sandigan, ngunit kasabay nito ang mabibigat na hamon na susubok sa kanilang katatagan. Dahil sa takot at galit na nararamdaman, hindi na nakatiis si Marco. Sa kabila ng pangakong hindi niya pababayaan si Dayan, pinili niyang gumawa ng hakbang na sa tingin niya'y makapagliligtas dito. Isang gabi, matapos ang pulong sa baryo kung saan binanggit ng albularyo ang sumpang maaaring dumating, lumapit si Marco sa ilang matatanda at ibinunyag ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi niyang si Anghelo ay isang engkanto at matagal nang nakikipag-ugnayan kay Dayan. Binanggit din niya ang mga nasaksihan niyang kakaibang bagay. Ang kusang paghilom ng sugat, ang biglang pamumulaklak ng mga halaman, at ang liwanag na bumabalot dito sa dilim. Ang lahat ng ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga tao na si Dayan ay nililigawan ng panganib. Kinabukasan, nagising si Dayan sa mga mapanuring tingin at bulong ng mga tao. Habang naglalakad siya sa palengke, may mga babaeng nagsisiksikan at pasimpleng nagtuturo sa kanya. May mga lalaking bumubulong na dapat siyang ilayo kay Anghelo bago patuluyang masira ang kanilang baryo. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng panghuhusga. Nang makarating siya sa kanilang bahay, nadatnan niyang umiiyak ang kanyang ina. Sapagkat may mga kapitbahay na diretsahang nagsabi na siya ang magiging dahilan ng kapahamakan ng lahat. Sa puntong iyon, bumonsak ang loob ni Dayan. Naramdaman niyang para bang wala na siyang kakampi at ang tanging taong makakaunawa sa kanya ay si Anghelo. Ngunit nang malaman ni Anghelo ang ginawa ni Marco, nabalot siya ng lungkot at pangamba. Hindi niya masisisi ang kaibigan ni Dayan, ngunit alam niyang lalong lumalala ang sitwasyon. Alam din niya na ang pagtitiwalang unti-unti niyang binubuo sa baryo ay biglang guguho dahil sa pagbubunyag na iyon. Sa gabing iyon, magkasama silang umupo ni Dayan sa ilalim ng buwan at ipinangako niya na anumang mangyari, hindi siya aalis sa tabi nito. Ngunit sa kanilang puso, parehong ramdam nila ang bigat ng paparating na unos na maaaring maghiwalay sa kanila. Mula nang mabunyag ang lihim ni Anghelo, lalong bumigat ang sitwasyon ni Dayan. Sa bawat pagdaan niya sa baryo ay naririnig niya ang mga bulong ng tao at may ilan pa ng lantaran siyang sinasabihan na layuan na ang engkantong kasama niya. Sa isang pulong na pinanyunahan ng matandang albularyo, diretsahan siyang pinagbantaan na kapag ipinagpatuloy niya ang ugnayan kay Anghelo, ang buong baryo ay maaaring madamay sa sumpa. Lalong sumidhi ang takot ng mga tao at ang ilan ay nagsimulang umiwas sa kanilang pamilya. Ang dating katahimikan ng buhay ni Dayan ay tuluyang napalitan ng panghuhusga at panlalamig mula sa komunidad na dati niyang kinabibilangan.
Dahil sa matinding presyon, dumating ang sandaling napaupo si Dayan sa tabi ng kanilang bahay, luhaan at naguguluhan. Doon siya muling nilapitan ni Marco. Hindi gaya ng dati, hindi na ito galit o puno ng paninira. Sa halip, mapait ngunit tapat ang kanyang mga salita. Inamin ni Marco ang kanyang nararamdaman, ang matagal na niyang pag-ibig kay Dayan, at ang takot na baka tuluyan siyang mawala sa piling ng isang nilalang na hindi niya lubos na maintindihan. Pakiusap niya na piliin na lamang siya, isang mortal na kayang manatili sa tabi niya nang walang hiwaga o panganib. Ang bawat salitang iyon ay tila nagdadala ng kirot kay Dayan, sapagkat alam niyang totoo ang damdamin ng kanyang kaibigan, ngunit ang kanyang puso ay hindi na maitatangging nakatali na kay Angelo. Nang marinig ni Angelo ang naging pag-uusap nila, hindi niya iniwasang lapitan si Marco. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Dayan ang dalawang lalaking pinakamalapit sa kanya na parehong sugatan ang damdamin. Si Marco ay puno ng pait, habang si Angelo ay nanatiling matatag at tapat sa kanyang paninindigan. Tahimik lamang si Dayan at ramdam niyang anumang desisyon ang gawin niya ay mag-iiwan ng sugat. Ngunit sa kabila ng lahat, pinanghawakan niya ang pag-ibig na nagsimulang sumibol, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagkasira ng matagal na pagkakaibigan at ang galit ng komunidad. Lumipas ang mga araw at lalo pang tumindi ang galit at pangamba ng mga tao sa baryo. Ang matandang albularyo ay muling nagpunta sa kanilang tahanan upang harapin si Dayan. Mahigpit ang kanyang tinig nang sabihin na kung hindi nito iiwan si Angelo, ang sumpa ng engkanto ay maaaring bumagsak hindi lamang sa kanya kundi sa buong baryo. Pinilit niya itong paniwalain na ang kakaibang mga pangyayari ang mga hayop na biglang naglalaho. Ang mga pananim na natutuyo ay dulot ng ugnayan nila ni Angelo. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng higit na takot sa mga tao at naging dahilan upang magsama-sama sila at manawagan na tuluyang paghiwalayin ang dalawa. Dahil dito, lalong naging mabigat ang sitwasyon ni Dayan. Sa bawat kanto ay may matang nakamasid at sa bawat paglakad niya ay may mga bulong ng paninisi. Maging ang mga bata ay natutong umiwas sa kanya. Hindi na lamang siya isang dalagang minamahal ng komunidad, kundi isang anino ng panganib sa kanilang paningin. Ngunit sa kabila ng lahat, si Angelo ay hindi nagpakita ng kahit kaunting panghihina. Lagi niyang pinaparamdam kay Dayan na siya'y ligtas sa kanyang piling at paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang ibang hangarin kundi ang protektahan ito laban sa lahat ng banta. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa gilid ng kagubatan, lumitaw muli ang albularyo at ilang kasama nitong matatanda. Sa harap mismo ni Dayan, tinawag nilang mangkukulam si Angelo at tinangka nilang gumamit ng mga orasyon upang mapalayas siya. Ngunit hindi natinag si Angelo at tapat niyang ipinahayag na wala siyang masamang hangarin. Ipinangako niyang mas nanaisin pa niyan mawala kaysa makitang mapahamak si Dayan. Sa kabila ng kanyang mga salita, hindi natigil ang mga tao. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng matinding kirot kay Dayan sapagkat naramdaman niyang hindi lamang ang kanyang damdamin ang nakataya, kundi maging ang kapalaran ng kanilang buong baryo. Matapos ang insidente sa kagubatan, nanatiling mabigat ang loob ni Dayan. Hindi niya akalaing aabot sa puntong lalabanan ng mga taong matagal na niyang nakasama ang lalaking minahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy siyang nanindigan para kay Angelo. Sa isang pagkakataon, pinili niyang kausapin si Marco upang maipaliwanag ang kanyang damdamin. Tahimik silang nagtagpo sa paborito nilang lugar sa tabing ilog kung saan madalas silang nagkukwentuhan noong bata pa sila. Doon, tapat niyang sinabi kay Marco na mahalaga siya bilang kaibigan. Ngunit ang kanyang puso ay malinaw na nakatali na kay Angelo. Hindi niya kayang ipagpalit ang pagmamahal na iyon kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Natahimik si Marco sa kanyang narinig. Kita sa kanyang mga mata ang sakit.
Ngunit kasabay nito'y ang pagbagsak ng bigat na matagal niyang kinikimkim. Hindi na siya nakapagsalita ng ilang sandali. Nang magsimula siyang umiyak, hindi na napigilan ni Dayan na yakapin siya. Doon niya naintindihan kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng kanyang desisyon. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga ng malalim si Marco at inamin ang lahat. Sinabi niyang matagal na niyang alam na hindi siya ang pipiliin ni Dayan. Ngunit pinili pa rin niyang umamin dahil hindi niya kayang magpatuloy na nagtatago. Sa huli, pinakiusapan niya si Dayan na maging masaya kahit hindi siya ang kasama nito. Nang marinig iyon, napaluha si Dayan at pinasalamatan si Marco. Ang sakit ng sitwasyong kanilang kinahaharap ay hindi niya kayang gamutin. Ngunit naramdaman niyang hindi na kasing bigat ang pagitan nila. Sa pag-uwi niya, ikinuwento niya kay Angelo ang nangyari at mas lalo itong humanga kay Dayan dahil pinili nitong maging tapat at mahinahon sa kabila ng lahat. Sa gabing iyon, muling nagkaroon ng panibagong pag-asa si Dayan. Bagamat sugatan, naramdaman niyang unti-unti nang lumuluwag ang bigat sa kanilang pagitan ni Marco. Ngunit kasabay ng kapanatagang iyon, hindi pa rin nawawala ang banta ng mga taong patuloy na kumukontra sa kanila. Isang gabi, habang payapang naglalakad sina Dayan at Angelo sa gilid ng gubat, biglang bumungad ang ilang nilalang mula sa kaharian ng mga engkanto. Hindi sila ordinaryong nilalang, kundi mga tagapagbantay na ipinadala upang tapusin ang ugnayan ni Angelo sa isang mortal. May dalang matatalim na tingin at mabibigat na hakbang, hinarap nila ang dalawa at mariing sinabi na hindi maaaring magpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Ayon sa kanila, labag ito sa batas ng kanilang mundo at tanging kapahamakan lamang ang maidudulot nito. Bago pa makapagsalita si Angelo, bigla nilang tinangkang agawin si Dayan upang tuluyan ng maputol ang kanilang ugnayan. Nang sandaling iyon, lumabas ang tunay na kapangyarihan ni Angelo. Buo ang loob niyang hinarangan ang mga tagapagbantay at ipinaglaban si Dayan. Sumiklab ang isang labanan na nagpagalaw sa paligid. Nagliyab ang mga sanga, umalon ang lupa at nagningning ang liwanag mula sa mga kamay ng mga engkanto. Hawak ni Dayan ang kamay ni Angelo habang nanginginig sa takot. Ramdam niya ang lakas ng kapangyarihan at ang panganib na maaari siyang madamay. Ngunit higit sa lahat, naramdaman niya ang tapang ni Angelo na hindi nag-atubiling isugal ang lahat para sa kanya. Sa huli, sa pamamagitan ng matinding lakas at paninindigan, nagawang paatrasin ni Angelo ang kanyang mga kalaban. Ngunit bago tuluyang naglaho ang mga ito, nagbitiw sila ng babala. Kung hindi titigil si Angelo, darating ang araw na hindi na lamang siya ang parurusahan, kundi pati ang dalagang kanyang ipinaglalaban. Naiwan si Dayan na nanginginig, ngunit kasabay ng takot ay ang mas matinding tiwala sa pagmamahal ni Angelo. Doon niya napagtanto na hindi na niya kayang talikuran ang kanilang ugnayan. Anuman ang kapalit, handa siyang sumama kay Angelo at harapin ang lahat ng panganib na kasunod ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang laban sa mga tagapagbantay, naging mas maingat sina Dayan at Angelo. Ngunit hindi naglaon, dumating ang pinakamabigat na pagsubok. Isang gabi, habang naglalakad si Dayan pauwi, bigla siyang napaligiran ng mga engkanto mula sa kaharian na mas malalakas at higit na mabagsik. Sa isang iglap, tinangka nila itong dukutin at dalhin sa kanilang mundo. Napasigaw si Dayan at agad na sumulpot si Angelo upang iligtas siya. Muling sumiklab ang labanan. Kahit buong lakas ang ginamit ni Angelo, halos matalo siya sa dami ng kanilang kalaban. Ramdam ni Dayan ang panghihina niya at sa kanyang mga mata ay nakita ang tunay na panganib na maaari silang tuluyang magkahiwalay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya bumitaw. Pinanghawakan ni Dayan ang kamay ni Angelo at paulit-ulit na sinabing hindi siya iiwan.
Sa lakas ng kanilang paninindigan at pagmamahal, nagkaroon ng kakaibang liwanag na bumalot sa kanila at iyon ang nagpaurong sa mga kalaban. Sa huling pagkakataon bago maglaho, muling nagbabala ang mga ito na darating ang oras na wala nang makapapigil sa utos ng kanilang kaharian. Sa kabila ng takot, nakahinga ng maluwag si Dayan. Dahil alam niyang sa bawat laban, patuloy na pinapatunayan ni Anghelo ang katapatan ng kanilang pagmamahalan. Pagkalipas ng ilang araw matapos ang pag-atake, muling nakatagpo sina Dayan at Marco. Hindi na kasing init ng dati ang damdamin ni Marco sapagkat unti-unti niyang natutunang tanggapin ang desisyon ng dalaga. Nakita niya kung gaano katindi ang mga pagsubok na pinagdadaanan nito kasama si Anghelo at napagtanto niyang wala siyang karapatang pigilan ang isang damdaming handang magsakripisyo ng lahat. Sa pagkakataong iyon, buong puso siyang humingi ng tawad kina Dayan at Anghelo. Inamin niyang mali ang pagbubunyag ng lihim ng engkanto sa baryo dahil sa kanyang selos at takot. Naluha si Dayan sa narinig at mahigpit siyang niyakap ni Marco bilang tanda ng pagpapatawad at pagtatapos ng matagal na hidwaan. Nang malaman ni Anghelo ang pagbabagong loob ni Marco, magaan niyang tinanggap ang paglapit nito. Sinabi niyang hindi kailanman siya naging kaaway at sa halip, mas pinahahalagahan niya ang katotohanan na may isang taong tulad ni Marco na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit kay Dayan. Doon nagsimula ang kanilang pagkakasundo. Muling nabuo ang pagkakaibigan, ngunit sa mas malalim na antas. Isa na ngayong pagkakaibigang handang magsuporta sa halip na makipaglaban. Sa huling pagkakataon, nangako si Marco na mananatili siyang kakampi at kahit hindi siya ang pinili, gagawin niya ang lahat upang protektahan si Dayan laban sa anumang panganib na darating pa. Dumating ang araw na pinakahihintay ni Dayan at Anghelo. Sa kabila ng lahat ng balakid at pagtutol ng mga tao, pinili nilang ipagdiwang ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng kasal. Hindi ito isang karaniwang seremonya sapagkat pinagsama nito ang dalawang mundo. Sa isang butirin na nilagyan ng mga bulaklak na kusang sumibol sa pagdating ni Anghelo, nagtipon ng mga piling tao mula sa baryo at ilang engkanto mula sa kanyang kaharian. Ang mga ilaw ng alitaptap ang nagsilbing mga parol at ang ihip ng hangin ay parang musika na umaawit ng kanilang kwento. Habang naglalakad si Dayan patungo sa altar na gawa sa mga sanga at kristal, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan nila. Nakita niya sa mga mata ng kanyang ina ang pagluha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas ay natanggap nito ang kanyang desisyon. Nandun din si Marco, tahimik ngunit nakangiti, tanda ng kanyang buong puso na suporta. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, mariing idineklara ni Anghelo ang kanyang panata na ipaglaban si Dayan laban sa lahat, maging laban pa sa kanyang sariling mundo. At sa pagtanggap ni Dayan, nagsanib ang kanilang mga puso at itinalat ng kalikasan ang kanilang sumpa ng walang hanggang pag-ibig. Matapos ang kasal ni Dayan at Anghelo, tila nagbukas ang bagong yugto hindi lamang para sa kanilang dalawa, kundi para sa buong baryo. Ang seremonya ay nagsilbing tulay ng pagkakasundo sa pagitan ng mga mortal at ng mga engkanto, bagay na dati iinuturing na imposibleng mangyari. Ang mga taong dati puno ng takot ay nakaramdam ng ginhawa nang makita nilang walang kapahamakan na idinulot ang unyon ng dalaga at ng engkanto. Sa halip, ang paligid ay nagningning ng mga bulaklak na biglang namukadkad at mga ibong sabay-sabay na umawit na parang sadyang nagdiriwang kasama nila. Para kay Dayan, iyon ang patunay na hindi dapat katakutan ng pag-ibig, gaano man ito kaiba o kasalungat ng nakasanayan. Lumipas ang mga araw at unti-unting natuto ang baryo na tanggapin ang bagong katotohanan. Hindi agad naghilom ang sugat ng panghuhusga, ngunit sa pagtitiyaga ni Dayan at Anghelo, napatunayan nilang posible ang pagkakaisa.
Tinulungan ni Anghelo ang mga magsasaka sa kanilang ani. Binigyan ng sigla ang mga pananim at tinuruan ang mga tao ng paraan upang mas mapangalagaan ang kalikasan. Ang dating pangamba ay napalitan ng paghanga at ang takot ng mga tao ay nauwi sa respeto. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang ugnayan ng dalawang mundo at si Dayan ang nagsilbing tulay na nagpapaalala sa lahat na ang pagmamahal ay mas makapangyarihan kaysa takot. Ngunit hindi naging madali ang lahat. May mga natitirang ilan na atuloy na nagdududa, naniniwalang darating ang oras na magbabalik ang sumpa. Ngunit si Dayan, sa kanyang tapang, ay laging nagpapaalala na ang kinabukasan ay nakasalalay sa kanilang pagtanggap at hindi sa kanilang pangamba. Sa kanyang halimbawa, unti-unting natutong magpakumbaba ang mga tao at maging ang mga engkanto ay natutong makisalamuha sa mga mortal ng may paggalang. Dumating ang araw na muli silang nagtipon sa parehong lugar kung saan naganap ang kasal. Ngayon, hindi na lamang ito pagdiriwang para kina Dayan at Anghelo, kundi isang malaking pagtipon ng dalawang mundo. Ang baryo ay napuno ng liwanag at ang mga engkanto ay nagbigay ng kanilang basbas, habang ang mga mortal ay naghandog ng kanilang panata ng pagtanggap. Sa gitna ng lahat, magkahawak kamay sina Dayan at Anghelo, nakangiti at puno ng pag-asa. Sa kanilang mga mata, malinaw ang kinabukasang kanilang bubuuin, isang kinabukasang hindi na hinahadlangan ng takot o pagkiling, kundi pinatitibay ng pag-ibig na kanilang ipinaglaban mula sa simula. Para kay Dayan, natupad na ang matagal niyang pangarap. Ang pusong minsan ay nangarap lamang ng isang tunay at wagas na pag-ibig ay natagpuan ito sa pinaka-hindi inaasahang nilalang. At para kay Anghelo, ang engkantong minsang naghangad ng higit pa sa kanyang mundo, natupad ang kanyang pagnanais na magmahal ng totoo at tanggapin bilang isang bahagi ng mortal na buhay. Sa kanilang kwento, natutunan ng lahat na walang hadlang ang pag-ibig, hindi dugo, hindi mundo at hindi sumpa. Ang mahalaga ay ang katapatan ng pusong handang magsakripisyo at lumaban. Sa huli, ang pangalan ni Dayan at Anghelo ay naging alamat hindi bilang isang kwento ng panganib, kundi bilang isang kwento ng pag-ibig na nagbago sa kapalaran ng dalawang magkaibang daigdig.